Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa mga kawani ng ating pamahalaan, lalo na sa mga kababaihan, sa mga pasigelya. Nakasama po natin ngayon, maligayang araw ng kababaihan. Maraming salamat po sa Local Council of Women. Alam kong na-miss na ni Tita Edith ang pag-attend ng flag raising ceremony natin. Welcome back po sa inyo po lahat. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating para sa mga kababaihan ng Lungsod Pasig. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng dalawang insidente sa bakanteng lote na nabili ng pamahalaan sa Nagpayong Pinagbuhatan. Para sa kaalaman po ng lahat, meron pong, hindi naman bago ang sindikato sa lupa. Hindi po bago ang land grabbing. Katunayan, pag tiningnan niyo po yung claim to ownership, yung mga supposed na ebidensya na pinapakita ng sindikato na ito, lalabas na silang nagmamayari ng mahigit 500,000 hectares sa Metro Manila pa lang. Kung maniniwala po tayo sa kanila, pag tiningnan po natin yung basihan nila, o yung mga dokumentong pinapakita nila, meron po dyan Supreme Court ruling na pag binasa mo ng maigi, pag pinabasa mo sa abogado, makikita mo na talo talaga sila. Pero yun yung pinapakita nila sa tao kasi hindi naman lahat nakakaunawa ng mga jurisprudence o ng Supreme Court decisions. Isa pang dokumento na pinapakita nila ay yung mga lumang mapa ng buong Pilipinas yung pinapakita nila. Pag nakakaintindi po, pag pinakita mo sa abogado, nakakaintindi sa lupa, malinaw na sindikato yan, malinaw na land grabbers yan. Sa kasamaang palad ay may naloloko pa rin. May naloloko na taga Nagpayong, may naloloko na tagalabas ng Pasig na sinisingil nila ng 15,000 pesos para sa mga rights. Para sila daw yung unang makakabili o magkakaroon daw sila ng lote. Maglalaan daw ng espasyo doon para sa kanila. Nagtayo ng Homeowners Association ko na may mga papeles pero hindi talaga doon yung lupa nila. Diba? So, ginugulo yung mga tao para kumita. So, ito pong mga tao na ito ay dahil hindi naman po sila taga ron, hindi naman sila, bakanting lote nga po eh. So, ibig sabihin, walang bahay dyan. Diba? Kaya nga binili ng pamahalaan yan kasi bakante nga po siya. Kung may mga nakatira dyan, hindi sana yun yung kinuha natin para dun sa medical facility natin sa Nagpayong. So, ibig sabihin, ang punto ko lang po, ay kaya po pumunta dun yung Peace and Order Department natin, yung action line po natin, kasama ng kapulisan, at ang iba pang mga kasama sa LGU, ay para i-clear po yung lote kasi may mga nagtatayo ng ano doon, hindi nga mga bahay, parang mga outpost nila o para i-claim ulit yung lupa na malinaw naman talaga claim ng sindikato o claim ng land grabbers. So, kaya ko lang po inililinaw po ngayon kung ano yung nangyari kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, may ibang nagpo-post na medyo hindi ganun ka-objective o may karga yung post. So, nilinaw ko lang para alam po ng lahat kung ano ba talaga yung nangyari. Una, pangalawa, para po muling ipaalala, dati ko na namang kwento ito sa inyo, pero para muling ipaalala sa ating mga nangangarap bumili ng lupa, na pag lupa ang pinag-uusapan, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo basta magbibigay ng down payment, huwag tayo basta magbibigay ng membership fee, kailangan pag-aralan. At ang payo ko po dun sa mga naniniwala o nagdadalawang isip pa, hindi pa sila sigurado kung paid ba yan o ang payo ko po sa kanila, baka meron din tayong empleyado na nabiktima eh. Ang payo ko po sa mga biktima o sa mga nag-iisip pa, patingnan ninyo yung mga papeles sa third party. Ibig sabihin, huwag sa amin. Huwag din sa abogado ng sindikato, syempre. Pakita nyo sa third party, sa abogado na
taga-malayong lugar o kakilala nyo talaga, yung trusted nyo talaga, pakita nyo sa nakakaintindi ng tungkol sa lupa at malinaw naman po. So, nakakaawa po kasi 15,000 pesos. Malaking halaga na rin po yan. Umaasa sila na magkakalupa sila, down payment o nag-membership fee ng 15,000 pesos. Nakakaawa po talaga. Kung may mga naging biktima po, pwede pong lumapit sa ating legal department para mabigyan lang ng konting advice o ng konting payo. Ako, willing ako kahit sa personal ko, tutulong ako kung may mga willing mag-file ng estafa, syndicated estafa, or kung ano man yung dapat i-file ayon sa ating mga abogado. Thank you din sa legal department na kahit weekend ay nag-overtime. Salamat sa kapulisan, sa assistance, kina Colonel Mangaldan, na personal din pong pumunta sa site. Salamat kina Colonel Rigo, Sir Bong, at sa lahat ng mga kasama natin sa Peace and Order Department. At magtulungan na lang po tayo sana sa information dissemination. Yan lang po yung pinaka-importante dito, information dissemination. Ang ganda ng mga plano natin dun, pero kailangan maayos at matigil na yung mga ganyang insidente. Wala naman talagang dahilan para pagpatuloy yung ganda. Again, maraming salamat po sa inyo. Yun naman po, magandang umaga sa ating lahat. Have a great week, everyone. Adjourn na po tayo. Thank you.